This episode is brought to you by Dr. Lourdes Capulong. When you guys came here, what was your mindset? Yung totoo, Alam mo yung totoo, hindi ko naman nakalain na mag-i-stay ako for a long time. Sino relatives mo rito? Wala. Ako lang. Ang tigas mo. Ang tigas sa mukha ko, di ba? Saan ka tumira? A friend of a friend. Ang kapal mo. Ang kapal. No, but before that, I met her. Okay lang yung a friend din, di ba? Hindi nagkita. Teka lang po. Ano siya, friend siya ng pinsan ko. Shoutout mo. Si Tita Alma Quiñones. Hi, Tita Alma. Sa Carson. Kita mo? She's my guardian angel when I came here. Go. So sabi niya, sige, nagpunta siya ng Philippines, so nagkita kami, nag-hotel kami and all that. Sabi ko, I'm thinking of migrating na to the United States. Sabi niya sa akin ganyan, sige, I can offer you. Alam mo, nakakatawa. Ayoko na sabihin ko sa niya ako in-offer. Pero it was a comfortable place. Okay. Diba? Kasi syempre, kasi naman sa kalsada ko Yeah. nakatira. Diba? So, we stayed there for 8 months. No, rent-free? No, syempre babayad na ako. Wala naman akong choice kundi lahat ng trabaho ginawa ko po dito. Take note, lahat ng trabaho ginawa mo because ganun talaga eh. Ganun ang Amerika. Yeah. Yeah, you wash your own dishes, you do your laundry. Yep. Lahat ng work. Gusto mo ba sabihin ko isa-isa? Isa-isa. Yeah, nagde-deliver ako ng dyaryo. Ito camera mo. Yan. Nagde-deliver ako ng dyaryo. Yung anak ko noon, he's 6 years old, umiiyak pa sa akin yun, Mami, yung poise mo. Kasi I don't care. Basta sabi ko, poise wala tayong pera, di ba? Ganun lang ang sinasabi ko sa kanya. Poise walang pera. So, lahat yun. Delivery ng dyaryo. Ano yan? Yeah. Talagang bulk. Pupunta ako kung saan sa ang Seafood City. Bababa ko doon. Diba, Island Pacific, bababa ko doon. Philippine Tribune. Yeah. Thank you po. Sino ang Philippine Tribute? Si Tribune, si Ma'am Roxanne. Okay. Roxanne ng Pioneer. Okay, go. Tapos, nag-caregiving ako. Diba? Kung ano lang mapasukan mo talagang gawin mo. Nagka-carpool ako ng mga tao o yung mga hindi nagda-drive ng mga caregiver, dinadala ko sa mga work nila, ganun, for extra money. So, I have to pay my rent every month. So, ganun ang buhay ko. So, yung mga times na natutulog na yung little binata mo, na ikaw na lang mag-isa, ano mga moment mo? Ako na lang mag-isa. What goes on through your head, di ba? Yung tipong, like year 1, 2014, pag-usapan natin yung 2014, yung 8 months na yun, yung... Kasi ako, lagi ako nagpe-pray. I need the guidance of the Lord. Sabi ko kasi hindi ko kaya kung ako lang eh. Right. Kaya siguro ang strong ko, I don't know where it's coming from. Pero yung parang may nagpo-push sa akin, sige, do this, do that. Parang ganun eh. Parang may something that's, alam mo yun, telling you to do things. Diba? Hindi kaya nakatulong din yung pagbabarko mo? Kasi doon iba naman ako doon Pero doon kailangan independent ka rin doon eh. Oo, pero yung sa barko ko, syempre special ako doon eh. Singer ako doon eh. Pero lahat ng tao doon kahit na, kailangan mo pa rin makisama sa crew. Yeah, oo. Diba? Dito sa Amerika, makikisama ka rin. Lahat. Talaga. So ngayon, sige. Hindi. Natutuwa ako eh. Because your story is actually inspiring. Dahil ang daming single moms na may mga excuse sa buhay. I don't know. Ako, hindi ko maintindihan din kung paano ko nakaka-survive. I pay my rent, I pay my car, I pay all the bills here. Alam mo naman yan, yung telepono mo, diba? Lahat kami. Telephone, internet. Hindi ko rin alam. Pag magkakapos na ako, yan na, nag-iisip na ako, Lord, wala na ako, negative na. Biglang may darating. Ganun eh. So, I really don't need, siguro, yung iba kasi, naghahanap sila ng masasandalan. So, kung nakita ko sa sarili ko na kahit wala akong masasandalan, meron at meron, Yun lang.